Hello, welcome to Libra Philippines. Ayan. So, ito yung reading natin for Libra. Take only what resonates. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. Ano po? So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Kung ikaw ay hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. Kahit po yung comment ninyo, heart lang, smileys, ayan, emoticons. Malaking bagay na po yan sa akin kasi nagpapakita po yan ng mga followers ko or subscribers ko na talaga pong nakasubaybay sa akin. So, yan. Let's start your reading na ano. This is for Libra. Kapalaran sa pag-ibig. Personal reading, Jing Tarot Reader ha. Search mo na lang siya sa Facebook. Page of Coins, Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Yung energy mo dito parang I don't know, I feel like itong energy, sorry ha, may nag-chat lang. So, medyo na-distract ako ng konti. So, ayun nga. Ang energy mo dito, it feels like nagmahal ka na. Parang guilty ka doon sa pagmamahal mo na naiinis ka. Ba't mo minahal tong taong to? Alam mo yon, yung parang anyway, maybe that is in the past. Pwedeng sa ngayon, ang focus mo is yung career mo, yung work mo, kung paano mo mas pagbubutihin. Nakikita natin na mas minamahal mo yung ginagawa mo ngayon pagdating sa iyong career. And regarding sa love mo in the past, medyo naging childish ka doon. Alam mo yan medyo naging childish ka sa mga naging desisyon mo, sa mga taong minahal mo, na kahit hindi lang yung particular past person, but maybe yung mga exes mo in the past, yung mga ex mo, marirealize mo, or maybe na-realize mo na parang, ang weird ko naman magmahal, bakit ganun, basta na lang, parang ganun. And nakakainis, parang yung iba naiinis ka pwedeng doon sa person na minahal mo or sa sarili mo, 'di ba? And because of that, parang nagfo-focus ka na lang ngayon nga doon sa money. You know, maybe there's something sa'yo na pinagkakaabalahan mo regarding money. Pwedeng pinupursigi ka ng mga tao, particularly family mo, regarding this. Okay? And tell me about the person that you're dealing with. Hindi ko ito kukunin masyadong marami. Ito love reading to, yung iba sa inyo, pero alam mo yun, yung parang may energy sa'yo na love reading to, pinakikinggan mo. Pero may gusto kong marinig regarding money. Alam mo yun. Kasi nga, pagdating sa love, parang medyo nakakainis na, okay, this is your person. Ang daming kalungkutan at pagsisisi na nararamdaman natin dito sa person na ito. Kasi parang either sinayang niya yung pagmamahal mo or yung pagkakataon sa inyo, or I feel like mahal ka nitong person na to, pero may mga ginawa siya na hindi niya dapat ginawa. Alam mo yun. And may mga hindi naman siya ginawa na dapat ginawa niya. So talagang yung pagsisisi ay napakalaki para dito sa person na ito. Ano siya nakakakita ako ng person na gastador, you know, gagastosan niya yung luho niya, that kind of energy. Ngayon, nagkakaroon siya ng problema financially, alam mo yun. And parang kailangan niya ng tulong. Pero hindi niya sa'yo hinihingi yung tulong. Hindi niya para sa'yo hingiin
or sabihin itong tulong na ito because I feel like kaya hindi niya hinihingi sa'yo kasi ayaw niya ring malaman mo yung sitwasyon niya. Alam mo yun, na um, namomroblema siya, na nalulungkot siya, na nangihina siya regarding dito sa mga pagbabago na ito sa buhay niya or sa connection ninyo. Ano yung nasa isip at emotions ninyong dalawa ng person na ito? For Libra, please. Nasa isip ninyo at emotions ninyo ng person na ito. Anyway, isisingit ko lang. Nakakakita kasi ako ng person dito na parang pwedeng meron ka mga pampaswerte na na bracelet or something like lagi mong suot or lagi mong dala. Ayan. Nakakita tayo ng ganun sa'yo. And it's really effective. Okay? It's really effective. Gamitin mo lang siya ng gamitin. And then keep on manifesting. Kasi manifest mo yung swerte sa'yo. I can see a lot of abundance na dumadating or lumalapit sa'yo. So, ayun lang. Kailangan mo lang i-manifest. Yeah, see, with the 9 of coins. The lovers. Clarify the lovers, please. This is a major arcana and it's Gemini energy. 7 of coins, see? There's a lot of, bunga. Kung makikita mo, there's a tree and there's a lot of bunga here. And, yung iba, maybe you do have a lot of, or maybe 2 or more sources of income. Ayan. Meron akong income na nakikita sa'yo na hindi ka masyadong napapagod or maybe hindi ka pa, alam mo yun, yung hindi mo ginagamit or kinukuha kung ano man yung mga kinikita mo dito. Or maybe for now, wala, yung kung ano lang yung mga meron sa mga pangangailangan. Maybe ito yung inuuna mo sa ngayon. Tapos pagdating sa money, hinahayaan mo lang siya na lumago pa ng lumago and yung mas nakukuha nating energy dito is like the tree and there's a lot of fruits in there. So, ayun nga, parang nagbubunga lang kung ano man ito. Pero hindi ko nakikita na pinipitas mo na kung ano man yung bungang meron. Alam mo yun. Also with the 9 of coins, the 9 of coins is all about success. Ayan, all about success. And, alam mo kung bakit ka mas nagiging successful? Kasi mas nagbibigay ka ng importansya dun sa mga tao sa paligid mo rather than the money. Alam mo yon, mas importante ang friendship sa'yo at saka yung pagpapahalaga mo sa mga tao sa paligid mo. Ayan, and kung may work ka, mas minamahal mo hindi yung kinikita mo doon sa work mo, bagkus yung environment, yung people, ayan, na involved doon sa work na yon. And if you do have business, maybe yung mga staff mo, employees mo, mas sila yung mas minamahal mo at pinagtutuunan mo na pansin rather than the money. Alam mo yon. And that's why na ibabalik yung pagmamahal na ibinibigay mo sa kanila pabalik sa'yo. Okay? And nakakita talaga tayo ng success dyan. Well, with regards to love, sa ngayon nakakakita ko ng loyalty.
Okay? Hindi ko masabi kung patungkol saan yung loyalty na yon. Maybe there's someone here na nagpapakita ng loyalty sa'yo. Okay? Maybe that is a friend, or if you do have a person na karelasyon ngayon, ayun, nakakita tayo ng loyalty mula dito sa taong to. Kung wala ka namang karelasyon, pwedeng dun sa mga, I told you, yung mga ka-empleyado mo or katrabaho mo, yan yung nakikita natin dyan. There's loyalty in there. And pagdating sa person na kakonect mo, ayan, nakaramdam bigla ako ng sobrang, alam mo yun, parang masakit na energy. And ano siya, I really don't like the energy kasi naaapektuhan ako. Parang alam mo yun, ito yung point na, for example, nanood ka ng nakakaiyak na palabas. And then, hindi mo alam, bigla ka na lang parang naiiyak at naaapektuhan dun sa palabas na pinapanood mo. Ganun yung nararamdaman ko ngayon. Nasasaktan ako. And I don't like this feeling. Ito yung feeling na nararamdaman natin dito sa person na kakonect mo ngayon. Okay? Hindi ko pa nare-read yung cards niya. Okay? Inilalatag ko pa lang. Pero yung energy, nararamdaman ko na sobrang sakit. Okay? Wait lang. Itungo natin ng konti. Bottom of the deck, meron tayo ditong Six of Swords. Yan. I don't know why your person is moving on. So maybe this is a past person na parang nagkaroon na ng separation sa inyo, because I can see someone moving on. Tapos dito niya nare-realize na wala ka na. Na wala ka na pala talaga. Alam mo yun? Maybe kasi in the past, nare-realize niya na, wala ka na, pero alam kong babalik ka sa akin. Alam kong makikipag-connect ka sa akin, communicate ka sa akin. Alam mo yun, yung parang kampante siya na kahit mawala ka, ikaw na yung gagawa ng paraan para bumalik siya sa'yo. Alam mo yun? But this time around, there's a lot of realizations mula dito sa taong to na parang wala nang babalik. Parang wala nang mag-e-effort. And actually with the Magician, niloloko kasi ng person nito ay ang sarili niya. Alam mo yun? Niloloko niya ang sarili niya na ang focus niya is yung mga plano niya sa buhay. Yung mga gusto niya mangyari dito with the Two of Wands. These are like his or her plans. Niloloko niya yung sarili niya, thinking na ang nasa isip niya is yung future niya, yung makakapagpa-develop sa kanya. Alam mo yon, yung parang, hindi naman yun yung totoo eh. Maaaring ganun, iniisip niya yung future niya. But with the Star, nakikita natin yung malaking panghihinayang niya. Kasi ikaw na yung wish niya na natupad, pero binaliwala niya. Alam mo yun, nagigets mo yung energy na parang ikaw yung minsan ng hiniling niya dumating sa buhay niya, pero binaliwala niya. And that is the energy. Ngayon, nare-realize niya lahat ng yun. So, what will happen in the future for the both of you? Ace of Swords, Six of Wands, Three of Wands. Ten of Cups, Nine of Swords, and the Two of Cups. Let me clarify this. What's with the Two of Cups? Well, there's this Ten of Swords, and the World is at the bottom of the deck.
And the Death card. Okay. Ten of Swords, Three of Life, and the Queen of Coins. I can see you starting in the future itong new beginnings, no, regarding sa mga plano mo. And I can see victory doon. Whatever you're thinking and planning right now, I told you, i-continue mo lang yung pagmamanifest and pagpaplano or whatever kasi mangyayari siya sa future for you. Napakaswerte mo. Money related success ang nakikita natin sa'yo. Mataas yung pangarap mo pero maaabot mo yun. Kusa yung dadating sa'yo. Hindi ko naman nakitang naiinip ka. No, hindi ko nakikita naiinip ka. Regarding your person, I can see disconnection. Ang pangit ng energy niya in the future, ha. I can see family-related issues, problema, and possible na may relationship, no, na pwedeng, hindi ko masabi. Kasi yung iba, relationship. Wait lang, guys. Hindi ko maipwesto ng maayos yung paa ko eh. Ayan. Anyway, nakakakita ako ng relationship sa family na iniiwasan itong person na ito. And the more na iniiwasan niya, the more na ang daming katanungan sa kanya. And then nakakita tayo dito ng problems pagdating sa karelasyon with the Queen of Coins. This is the person na pwedeng kakonect or makakonect. Yung iba kakonect na. Yung iba makakakonect ng person mo. There's this energy na parang hindi sila magkakaintindihan, magkakaunawaan ng person mo. And that would lead into separation or ending with the Ten of Swords. Okay. So, that's it for now. Thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all, guys. Thank you for watching and bye-bye.